naging kapaki-pakinabang ba? Kung ilinagay natin yan sa pagsugpo sa ipinagbabawal na droga, mas naging marami bang napala ang ating mga kababayan kaysa dyan sa Maharlika Investment Fund na yan? Marami hong katanungan mapahanggang sa ngayon na hindi pa rin ho nabibigyan ng kasagutan. Tayo, ang ginagawa ho ng administrasyon na to, gagawa ho sila ng isang proyekto, tapos wala na hong update. Basta pagkakumita na yung mga kaibigan nila, mga kamag-anak nila, yun na yun. O dito nga sa Maharlika Investment Fund na to, ay yung pinag-uusapan ho natin dito, hindi ho daang milyon ha. Billion ho ang pinag-uusapan natin dyan sa Maharlika Investment Fund na yan. Hindi ho binigyan ng datos ang sambayan ng Pilipino. Magkano sa kaban ng sambayan ng Pilipino ang kinuha para i-invest dyan sa Maharlika Investment Fund. Wala ho tayong alam. Kaya itong si Ma'am B.H. Herrera, suportahan ho natin sa kanyang handikain na ma-update, ma-impormahan ng sambayanan kung ano na nga bang status nitong Maharlika Investment Fund na to. Palakpakan ho natin ito si Ma'am B.H. Naku, hindi lang maganda, matalino pa yan. Dapat sa susunod, madam, mag-senador ho kayo. Kailangan ho kayo ni Senator Rodante Marcoletes. Ito mga kababayan, ano pa ba meron tayo dito? Nako, ito ho, matindi ho itong mga kababayan. Torre, tulid sa bungero hunt, yari kayo dyan. Itong si Aquaman, sisisid na. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Ang dami, hindi ko sinasabi na hayaan na lang nating mawala. O hayaan, wag na nating pag-usapan yan. Kung meron kayong nakuhang info, meron kayo, hindi na para nauuna pa kasi yung press con eh. Nauuna pa yung press release eh. Di ba meron daw silang natanggap na intel na dito tinapon yung mga nawawalang sabungero. Wala nang maraming cheche-bureche dyan. Sisid na kagad pag nakita yung mga katawan. Sabi sa media, natagpuan na namin. Yan dahil sa nakuha namin informasyon. Di ba? Hindi yung para mag-press release pa pangunahan ni Torre. Sisisid ka. Pagkatapos mong nagukay sa KOJC, ngayon naman yung, sa Taalo. Saan ba yung na yan? Yung lake na yan, di ba? Diyan naman, pangungunahan daw niya ang pagsisid. Yan ang problema. Wala ho silang magawa sa PNP. Di ba? Ba't di ho nila atupagin yung lumalalang kriminalidad? Yung mga nag-aamok sa kalsada. Yung tipong pagka nagiging lobat na, hindi na malaman kung anong pinaggagawa nila. Di ba? Nakaka-perwisyo yung mga yun. Yung mga missing sa bungero na yun, hindi natin sinasabi na huwag nyo nang hanapin. Pero nananahimik na sila. Di ba? Nananahimik na. Kung gusto nyo hanapin, tahimik na lang. At upagin nyo yung lumalalang issue natin sa illegal na droga at kriminalidad. Yun ho ang gusto ng ating mga kababayan. Pero yung kabalbalan ho yan. Naknan tokwa. Eto, dito ho tayo sa pagsalubong nitong si DILG Secretary John Vic Remulla sa 21 Philippine official were emotional in their return from Israel on Sunday morning, June 21, 2025. They were welcomed by DILG Secretary John Vic Remulla and other official. Pambihira, heroes welcome para dito sa mga walang yang nag-trip to Jerusalem. Noong na-stranded doon sila, imbis na, diyan kayo napupuna. Di ba? Diyan kayo napupuna. Pero kung yung mga kababayan natin, yung mandatory repatriation, kasi kay Tatay Digong, hindi pwede yung voluntary repatriation. Hindi pwede yan. Kay Tatay Digong, merong intel. Merong pera ang opisina ng presidente. Yung mga tauhan niya, pwedeng merong kausapin doon. Anong status dyan? Sa tingin nyo, kung kayong tatanungin ko, i-repatriate na natin o hindi pa? Alam nyo ang ginawa nila, voluntary repatriation. Yung mga gusto lang daw umuwi, na pauwiin. Di ba napakawalang yan? Tatay Digong, di pwede yan. Anong mandatory? Pasasakitin nyo pa ulo namin pagka lumala dyan. Di ba? Anong voluntary? Hindi, mandatory tayo dyan. Di ba ganun si Tatay Digong? Yan ang kaibahan. Pero dito sa mga opisyal ng pamahalaan na stranded, nag-trip to Jerusalem, sila? Mandatory repatriation. Tapos pa sila? Meron pa silang heroes welcome. Kung di ko na lang alam, mga kurakot din kayo.
Imbis na iuna yung iuwi yung mga nagdadala ng pera galing sa labas ng Pilipinas, papunta sa Pilipinas, yung mga OFW natin, inuna pa ho nilang inuwi itong mga walang yung magnanakaw na to. Ito, panoorin natin. Wala ko tayong pinapangalanan dito kahit si John Vic, di natin pinapangalanan. Siya lang hong nag-heroes welcome. Mga walang hiya no? Mga walang hiya itong mga government official na to Ang kakapal ng mukha nyo. Ito. Oh. Pinansin, yung naka-pink yun, na OFW yun, di pinansin ni... Hindi nakalagay stranded Grabe. Tuloy-tuloy pa rin. Kasiyahan. Walang kaya kayo. Yan alam mo, isa sa trabaho ng mga opisyal sa Pilipinas, mag-around the world. Mag-around the world. Isa sa trabaho nila yan. Isa sa mga nila yan. Isa yung mga obligasyon nila sa Pilipinas. Magpasyal na magpasyal. Sige. Walang kaya kayo. Nakauwi ka na, madam. Ang drama mo. Kapal ng mukha niyo. Sa bagay, mga nga pala kayo, mga opisyal ng pamahalaan. Welcome to Manila. Yak na dito. Yung mga nag-trip to Jerusalem tapos na stranded. Kawawa yung mga OFW. Walang yan. Anak ng toko. Imbis na iuna yung mga OFW, inuna to. May paiyak-iyak pa. Anak ng toko. Nakauwi ka na nga. Pero sayang din na sana, no? Yan, mga lagalag. Yan, pasyal pa ng pasyal. Tuloy-tuloy ang kawalangyaan. Welcome home. Tuloy-tuloy natin ang kawalangyaan sa pamahalaan. Ito na mga walangyaan kayo. Nakakagigil kayo. Ito tayo, dito tayo kay pinsan nitong si Claire Castro, dito tayo kay Princess Amante. Pakinggan natin mga nito, mga banat nitong ali na to. Friday, but there's still a lot of work to be done. Kaya hindi ko napapahabain. I will now welcome your questions. Thank you, spokes. Bibian Julia from ABS-CBN2. Kayo na lang kung bumanat sa baba. Hindi ko nasasagutin tong si Princess Abante sa mga banat niya kay Baby Sara. Kayo na lang kung balang sa kanya bumalag. Today's first question. Good afternoon, ma'am. The Office of the Ombudsman has ordered Vice President Sara Duterte and other officials to respond to the plunder, technical malversation, bribery, and corruption cases recommended by the House of Representatives over her alleged misuse of confidential funds. Nag-file po ba ng reklamo ang House of Representatives? Kailan po ito? At ano po ang implikasyon nitong kaso sa Ombudsman sa impeachment case ni Vice President? Una-una, we have not received a copy of the said order to file a counter affidavit. Ako personally, I've learned about it through the reports, and I've seen it on social media. What I can confirm to you is that the plenary adopted the report of the Committee on Good Government and Public Accountability on June 10. And then the committee report was furnished to the Ombudsman they received it on June 16. Nita. So, it appears that the Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. What I know is that the House or the committee itself did not file any complaint, but it appears that the Ombudsman acted upon the recommendation of the committee.
Ganun po ba ang complainant, House of Representatives and good government? Dun sa ano kasi sa heading ng nakita ko nakalagay yung committee I still have to read about it and review my limited knowledge of the legal processes, no? Pero I will get back to you on that. On your question on kung ano ang implikasyon nito sa impeachment, hindi ko pa rin yan masasagot. You have to talk with the yung legal and also the panel of prosecutors. But just the same, dapat magtuloy-tuloy pa rin ang impeachment trial. Pero hindi naman po ito mai-consider na forum shopping, kung baga. Una-una, hindi ang House ang nag-file ng complaint. So, ang in-initiate lang ng House ay Hindi daw House ang nag-file ng complaint, pero pinanggalingan ng mga complaint, lahat galing sa House of Representatives. yung impeachment Kasi trial. mga ganitong klaseng kasinungalingan, di nating tipong lahat ng problema ni VP Sara, nanggaling hulat yan sa House of Representatives. Wala naman nanggaling dyan sa mga private individual. Wala naman silang ebidensya. Paano sila maghahain? Di ba? Yung mga ebidensyang ilinalatag nila, yaan base doon sa mga binayaran ng kung sino man para mag-testify dyan sa House laban kay VP Sara. Yun. Doon galing yun. Pero yung aurahan mo madama, yan dapat ganyan. Ayusin nyo mo. Hindi mo parang kayo. May budget naman kayo para sa di ba? Kaya magpaganda kayo. Through the transmission of the articles of impeachment, the committee report, the action of the Ombudsman was upon the recommendation of a committee report from the House of Representatives. So, we are looking forward pa rin for the impeachment trial to proceed. Ma'am, meron din pong statement si Representative Erwin Tulfo regarding the possibility of refiling the impeachment complaint in the 20th Congress. Parang meron daw po siyang narinig na ganong usap-usapan. Can you confirm po if merong ganun pong plano? Saan kaya niya narinig? Kasi ako nandito din ako, wala akong naririnig. The House transmitted the articles of impeachment already. We are awaiting for the Senate to act on its duty to proceed with the impeachment trial. That is what we are focusing on. And sa position po ba ng House, kailangan pa ng refiling? Bakit po? Or bakit hindi? Ngayon, ang tinututukan ng House through the prosecution panel is the preparation of the impeachment trial on the articles of impeachment that was already transmitted by the House of Representatives. Thank you po. Thank you, Bibian. Next up is Mela Lismoras from PTV4. BTV po yan. Hi ma'am, follow up lang po kay Ate Vivian kanina. Sabi nyo hindi ang House ang complainant. So sino po dapat yung complainant, ma'am? Well, the Ombudsman can initiate investigations on their own. So again, it was an initiative of the Ombudsman acting upon the recommendation of the House Committee. So yun ang kaya kong sagutin sa ngayon. Opo. And ma'am, follow up lang po dun sa video statement nyo kagabi. Sabi nyo, pakiusap lang sa tagapagsalita ng Senado, huwag sanang lituhin ang publiko, huwag gawing dahilan ng isang clerical detail para ipasa ang sisi sa Kamara. Can you just further elaborate po? Mukhang kasing gustong gamitin ng ating spokesperson ng impeachment court na dahilan yung pag-serve ng entry of appearance that was unlabeled, untitled when it was sent here sa House of Representatives. Hindi yun ang pwedeng maging cause ng delay. Again, as I said, the entry of appearance is not a requirement for the impeachment trial to proceed. Ang
obligasyon, ang duty ng House of Representatives doon sa proseso ng impeachment trial ay nagampanan na natin. Ang inaantay na lang yung Senado para mag-proceed sa trial. So, yun ang tingin ko na wag natin lituhin yung mga tao na papasa sa Kamara. Talo ho yung Senado dito kasi tingnan nyo naman ho itong si Princess Abante at saka yung si Attorney Bukoy, dalawa Attorney Princess Abante at itong si Attorney Bukoy, laban ho doon sa tagapagsalita ng Senado, 2 versus 1. Dapat mag-hire pa ng isang tagapagsalita ng Senado para medyo maganda ang laban, di ba? Dahilan kung bakit wala pa rin tayong nakikitang impeachment trial sa ngayon. Hindi po ang Kamara ang nagpapaantala ng impeachment trial. In fact, handa na at patuloy na naghahanda ang ating prosecution panel para mag-ipresenta ang mga ebidensya doon sa Formidable at mga respetadong abogado po yung nasa defense team so paghandaan na lamang po nila yun at yun ang awayin po nila at wag po yung impeachment court. For the record lang din ma'am, coming from the House spokesperson, inaaway po ba ng Kamara ang Senado? Wala naman kaming inaaway. Kami lang ay ini-emphasize lang namin kung ano ang naging tungkulin namin at nagawa na namin, inaantay na namin na gawin ng Senado ang kanila namang obligasyon at responsibilidad at tungkulin doon sa saligang batas patungkol sa impeachment proceedings, lalong-lalo na sa pagtuloy ng impeachment trial. Hindi po kami nangaaway. Siguro din, ang ating spokesperson, wag din magsalita bilang parang sa depensa. Do not speak for the defense. Speak for the impeachment court. Opo, and last follow-up na lang ma'am, kasi ayun nga, na-interview kasi na-interview din si Attorney Odi Bukoy sa isang show sa ABS at ang sabi nga niya dito, parang lawyering for VP Sara yung panig nga ng Senado. May sinabi siya, if you will recall, I heard a soundbite from the statement of the Senate spokesperson, Attorney Tongol. Sinabi niya, if I were the Vice President, I will file a motion to dismiss. Why is he hinting? Why is he telegraphing? Hindi po ba? So ano po yung masasabi ng Kamara tungkol dito? At paano kaya to makaka-apekto kung may mga ganitong stand yung Senate Impeachment Court? Paano ito makaka-apekto sa prosekusyon? Siguro ang ating spokesperson ng impeachment court ay ini-echo lang kasi as a spokesperson, you speak for the body that you are representing, no? So baka yun yung naririnig niya mula dun sa nire-represent niya. Kaya nga sinasabi natin, we want to see an impartial, transparent impeachment court na handa tanggapin ang ebidensya, handang pakinggan ang ebidensya at magdesisyon ayon sa ebidensya na kaya nating na ilalahad at ipe-present ng prosecution panel pag tinuloy na nila ang impeachment trial. Okay, thank you po. Thank you, Mela. We will now hear a question from Billy Vegas of Abante Politico. Attorney, magandang hapon po. Attorney, hingi lang po ako ng reaction doon sa sinabi ni Senator Amy Marcos. Sabi po niya, bakit ako na senador ang hinahanapan mo ng aksyon? Yung amo mo dyan nakatira, bakit hindi mo tanungin? Lahat kayo sa akin nakatingin. Sana ako na lang ang nagpresidente. Ito na. Una, bilang senador, kasama din naman sa tungkulin niya yung pagbalangkas ng budget ng bansa galing sa House, papunta sa Senate. Kaya nung kinwestiyon niya kung ano yung nangyayari sa pangangalaga ng San Juanico Bridge, sinagot lang natin na alam ko, sigurado ako. Based on records, meron din namang mga pondong nailagay for the maintenance ng San Juanico Bridge since 2018, mismo advocated by the congressman, the representative of the 1st District of Leyte, para nga mismo dun sa San Juanico Bridge na yon.
Ngayon, kung tatanungin niya kung ano yung nangyayari, dapat lang tanungin din bilang senador, ano din ang nagawa niya para sa San Juanico Bridge. Total, hindi pwedeng tanong lang ng tanong eh. Kailangan nagtatrabaho. Lalong-lalo na, malapit din naman sa puso niya ang San Juanico Bridge, ang Leyte. So, instead na maghanap ng ituturo para sisihin, dapat nagtutulungan both from the House at sa Senado. According to records from in 2018, nagkaroon ng pondo para sa San Juanico Bridge of 27 million, noong 2019, 22 million, 2021, 105 million, 2022, 90 million, 2023, 150 million. 2026 ay may proposal pa lang na madadagdagan yung pondo to 400 million para nga sa pangangalaga. Ito ay initiative ng House of Representatives. Gusto din natin malaman, ano din ang initiative ng Senado? Total, gusto nila malaman kung ano ang nangyayari, nasa posisyon sila para gumawa ng solusyon, hindi maghanap ng sisi. Yun naman pala. Ano yan? Tanungin natin na Senado, ano bang ginawa ng Senado? Diyan sa ano na yan? Diyan sa, ang tawag dito? Diyan sa San Juanico Bridge na yan. Ano ba naging ambag nyo kayo diyan sa Senado? Yan ang tanong. Senator Amy Marcos, magsalita daw kayo. Ano daw naging tulong niyo diyan sa ano na yan pagbibigay ng pondo sa San Juanico Bridge? Meron naman pala na itulong yan si Tamba. Kayo naman ang nagtatrabaho lang, ang nagmamahal lang sa Pilipino, pakatandaan yung mga kababayan, ang House of Representatives lang. Sila lang diyan, wala nang iba, Senado wala, kaya kailangan sara na yan eh. Kawawa bugbog sarado Senado sa mga tagapagsalita ng House of pero pagka yan, ito takot na to kay Senator Jinggoy eh. Susumbong kita kay Senator Jinggoy, yari ka sa kanya, babakbakan ka na. Sabihin ni Senator Jinggoy, hindi nag-aaral yan eh, putak ng putak, di ba? Yan nga ho gawain nila dyan sa House of Representatives. Yan ang problema sa kanila, dakdako sila ng dakdak, lalo na yung mga tagapagsalita nila. Doon nga sa kulang-kulang na BICAM, di nakaporma yung mga hindi pumirmang senador eh. Tapos maglalagay pa sila ng budget dyan sa San Juanico Bridge. Anak ng taka, hindi pwede yun. Kung ano lang gusto ng House of Representatives pagdating sa budget, yun lang nasusunod. Meron ba silang nagawa doon sa kulang-kulang na BICAM? Tanong ko, hindi na nga, nagprotesta na sila during BICAM deliberation. Hindi na sila pumirma. Tinanong nyo ba ang opinion nila? Tinanong ba ng House bakit hindi pumirma yan si Amy? Bakit hindi pumirma yan si Bato dyan sa BICAM na yan? Meron bang naging boses yung mga senador dyan sa BICAM na yan? Pambihira. Hindi naman sila pwede makipagpartisipa. Pagka sinabi ni Tamba na yan lang ang pondo ng San Juanico Bridge, yan lang ang may lalagay dyan. Langya ka, Thank you po. Thank you, Billy. Yunes Capanti from GMA Online is now recognized. Good afternoon po, ma'am. Yung balikan ko lang po yung sa ombudsman. Tama po ba yung interpretation na nandito sa page 2 yung sagot ko dyan. Nandito sa page 2. you see the ombudsman's action as acting upon the recommendations, not on the complaint? It is stated, I read it dun sa reports, that it is stated in the order to file a counter affidavit that it was acting on the recommendation of the Committee on Good Government and Public Accountability. So, pero kasi nakalagay din po dun sa first page, complainant yung committee. So, that's why... Yun yung heading nga yun eh. Pero, again, kung merong naging complaint na final ang committee, wala po akong pagkakaalam na may complaint na final. Ang meron po kaming pinadala sa ombudsman ay yung pag-furnish sa ombudsman ng committee report
na na-adopt ng plenary noong huling 19th Congress. So, the heading may state that way, but the body states otherwise, that it was the Ombudsman acting on the recommendation of the committee. Okay. Ma'am, follow-up lang po. The Ombudsman's tenure, the current Ombudsman's tenure is about to end by end of July, I understand. So, do you find the timing, of apparent motu proprio investigation, do you think the current Ombudsman has enough time to conduct the probe? Well, the person will not be the one to do the investigation. It is the body that will conduct the investigation, the Ombudsman as the institution. So, if the institution starts its investigation, it will proceed regardless of the personalities in it. That's na po. Are you not worried that, maybe there's a possibility na i-dismiss ng Ombudsman yung findings ng committee? Mag-release sila ng ruling na this has no basis even before the impeachment trial could proceed? The recommendation of the committee, naniniwala naman din ako na nung naglabas sila ng recommendation na yon ay meron silang sufficient evidence to make that recommendation from the hearings that they conducted. So, I will leave it at that. Again, wala pa kaming kopya nung order. So, hindi ko rin masasagot yung ibang matters tungkol dun sa issue ng Ombudsman. Thank you, Lenesca. Isa Bendanyo Mali from GMA DCWB. Please proceed with your questions. Magandang hapon po, Attorney. Your reaction lang po kasi bumiyahe po si Vice President Sara Duterte papuntang Australia at kabilang daw po sa itinerary niya, sasama siya or makikilahok siya dun sa rally, Free Duterte Now. So ano pong reaction dito ng House? Thank you po. Sarah all. Pero ang Anak na to. Kung usapang pasyalan, yung mga congressman dyan, di magpapahulihan. Ay, na Sarah all. Baka nga nakapag-around the world ka na eh. Walang yung Sarah all. Alam nyo, hindi ko alam kung if that is an official travel or if it's a personal travel, but lagit-lagi bilang halal na opisyal na bayan, yung oras mo na ginugugol sa loob at labas ng ating bansa, at ito man ay pang personal o opisyal, dapat para sa taong bayan, hindi sa personal na interes. Para hindi... Yung pagpunta-punta sa Amerika, panonood ng F1 nitong si Marcos Jr. para sa taong bayan yun. Yung papunta-punta niya sa Japan, yung papasyal-pasyal nila mag-asawa para sa bayan yun, gano'n. Pambihira. Pagka ang amo nyo na, kayo dyan sa House of Representative, ang naglalakwatsa na, yung mga nasa labas ng bansa, mga congressman ngayon, mga official area, mga official travel, para sa taong bayan yan, gano'n. Kayo naman, madam. Wago, yan ang problema sa inyo, kaya diring-diri sa inyo ang sambayan ng Pilipino, kasi ang hipokrito ninyo. Di ba? Ang lalakas ng loob nyo na sabihin na dapat pagka lumalabas ng bansa para sa official nasa taong bayan, di ba? Ang amo nyo nga, panood noon ng F1 sa Singapore, hindi naman kami nagre-reklamo. Si BP Sara, bibisitahin lang naman yung mga kababayan nating OFW. Buti nga si BP, pagka lalabas ng ibang bansa, kahit pa paano, yung presensya niya sa mga bansang pinupuntahan niya, nabibigyan ng, yung mga kababayan nating OFW, yung tipong nabubuhayan sila ng pag-asa. Di ba? Pambihira talaga. Yung mga ganitong klaseng litanya ng House of Representatives, yan ang nakakapag-high blood sa ating mga kababayan. Nasasayang ang tiwala, ang pondo, at binigay na mandato ng Pilipino sa atin. Yan. Sabi mo yun. Thank you, Isa. Ayan Enriquez from TV5. Good afternoon, ma'am.
Sorry, Ma'am, I just have to ask. Kasi has this always been the practice, like yung questions about the ombudsman filing na ang complainant daw ay ang good government? Kasi I don't know kung ano yung nangyari dun sa Quadcom report na nirekomendahan din na filean po ng crimes against humanity paglabag daw po sa Republic Act 9851. Sina former President Rodrigo Duterte, De La Rosa, I don't know, paano po ba yun, Ma'am? Also, do you have any info about that? Kung yun ba, inaksyon ng ombudsman? Wala pa akong information tungkol dyan. Ang alam ko lang, dun sa recommendation ng Committee on Good Government, may listahan naman ng mga recommendation of criminal, civil, and administrative cases. I cannot speak on the history of the Ombudsman on initiating their own investigations based on various committee recommendations. But we will tatandaan natin, hindi lang ang ombudsman ang na-furnish ng committee reports. All other agencies, katulad ng Department of Justice, I think DBM was also furnished. So, different agencies may initiate their own investigations on the matter based on the recommendations of a particular committee. Thank you. Ma'am, would like to ask, though ilang beses na rin ito naging topic at paulit-ulit na, kasi meron din ulit statement si Majority Floor Leader, Senator Francis Tolentino, na sinasabi niya raw po yung impeachment complaint, itong impeachment case against Vice President Sara Duterte, it dies, lapses, terminates with the lifespan of the 19th Congress. Forthwith is the command to the 19th Congress daw. Sabi niya, show me a constitutional instruction, giving them the mandate to continue, show me where we can find the words carry over. What can you say about this, ma'am?